Sir, Yes. kasi sinasabi nyo kanina, 13 billion na insertion. Lahat po ba yun tungkol sa flood control? Ay, hindi ko na-check, honestly. Kasi ang ano nun is, Sir, paano yes, na lang po? pasensya na, hindi ko na-check kung lahat yun ay flood control. Kasi yan po yung mga projects na hinold dahil kaduda-duda. No? Basta DPWH projects po siya, lahat. Lahat yung 13.8, sir, kay Kong Zan. Yes. Bukod po yun na lang yung nakita ko, ha? I'm not saying na yung ba lahat, yun yung nakita ko. Sir, yung pag-review nyo nung 2025 budget is upon the instruction of Palace, tama po? Hindi. Nag-meeting po kami kasi ganito po yun, di ba? Kasi pag hindi po magastos yung pera ng gobyerno, di ba po, may problema tayo sa ekonomiya, di ba? Marso na noon, hindi pa po na-award. So, ang nangyari po, kasi paano malalaman kung legitimate? So, hiningi po yung listahan. Dahil ako po yung congressman, ako po ang nakipag-coordinate sa Congress. So, hiningi ko po sa House of Representatives yung listahan. So, ang utos ng Palace is yung list. Hindi, kasi po, di ba, hiningi po ng executive branch sa Senate, di ba po? Yung Senate, within 3 days, binigay po. Okay? Yung in January, yung pong House of Representatives, March 24, wala pa po yung listahan ng House of Representatives. So, paano po ma-check? So, hiningi ko. Kasi ako rin ay member ng House of Representatives. Bali, nagpatulong po sa inyo yung Palace, sir? Yes, just to ask for it. Sir, have you tried getting Zaldico's side kung bakit po ganun kalaki yung... Hindi naman po siguro responsibilidad ko yun. Siguro responsibilidad po yun ng leadership ng House of Representatives. Kamusta po ang sitwasyon sa House given na parang palaki ng palaki yung... Ano pong klaseng sitwasyon? Kasi there are rumors that there's a coup tungkol po dun sa House speakership. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung... Siyempre, ang masasabi ko, may mga disgruntled, merong siyempre... Alam mo, katulad ng ibang institusyon, hindi naman lahat doon may problema, di ba? Madaming matitinong congressman. Siyempre, matitino kahit papano, pag sinabing congressman, di ba minsan hindi na basta pinagsama-sama na lang kayo. So, yung iba siyempre, gusto nilang ma-save yung reputation nila at yung reputation ng House. Sir, isa din sa parang parting words mo po ay yung TRICOM, sabi mo, hindi magiging patas? Yes, yung TRICOM is... Pwede pong paano? Yung TRICOM, the only purpose of the TRICOM, in my opinion, and I'm entitled to my opinion, is maabsuelto lang si Zaldico. Kasi di ba, okay, paano hindi nga pa pwedeng imbestigahan di ba? Oo. Sir, paano ngayon si Kong Zaldico ay nasa US at meron daw problema sa kalusugan? Ano yung take niya lang doon? Ay, hindi ko po alam. I have no personal knowledge about that. I saw the statement of the spokesperson of Speaker Martin Romualdez. Pero kung sabihin mong personal knowledge, wala po akong personal knowledge pagdating sa bagay niya. Sir, curious lang ako, bakit po ako yung nag-good joke sa inyo, bakit nilalabas mo yung mga ganitong mga... Okay, maganda yun. Dito sa Senate, sir. Dito pa sa Senate. Hindi, okay. Number one, bakit? Okay. Hindi naman natin alam na ganun kalaki yung problema ng 2025 budget. Pero nagulat ako nung nalaman ko na para lang maipasok yung mga insertion, ang binawas ay yung flagship projects ng executive na foreign assisted. Tinanggalan ng pondo yon para maipasok itong mga proyektong to. So hindi po maganda para sa atin yun kasi dun sa mga lenders natin sa ibang bansa, isipin mo tinanggalan mo ng pondo yung foreign assisted, number one. Number two, malalaking proyekto to. Di ba? Na kailangan. So yun yung una, di ba? So yan yung reason kung bakit hindi ako bumoto kay Speaker Martin Romualdez because hindi ko sinasabing kung ano pa man, pero ang ibig sabihin, siya yung speaker noon, dapat he holds Zaldico accountable. Di ba, ikaw Zaldi, ikaw ang Committee on Appropriations, maging accountable ka. Nung walang accountability from Zaldico, hindi ko siya binoto. Pero, wala. Sabi ko nga, 3 beses ako nagsubok noon na questionin. Hindi naman ako mananalo kasi independent ako, botohan yan. Nagkaroon lang ako ng pag-asa noong mismong presidente na ang nagsabi na hindi na pwede itong klase ng budget. At since presidente na ang nagsabi na hindi pa pwede itong klase, may pag-asa na magkaroon ng pagbabago. Admittedly, sabi ko nga, after 2014, wala, tumahimik lang ako. Ano ba mangyayari dito? Magsasayang lang ako
ng laway, tapos wala rin naman. Sir, nakakausap niyo ba si President Marcos about sa mga nangyayari po ngayon? Lately, no. Lately, no. Kung tama yung sabi ni Amy, outside de Colombo ka na rin. Sir, camera lang. Hindi ko lang po. Hindi ko alam. Mahirap naman gumawa ng conclusion, di ba? No, but hindi ko naman maintindihan bakit ako, sa tingin ko sa house outside de Colombo ako. Ito naman, ang dinidepensa ko lang is yung proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, di ba? So, para naman to sa kabutihan ng bansa eh. So sa tingin ko naman wala naman akong ginagawang masama. Sir, do you expect pupunahin ka ng kapwa mo kongresista? Dahil sa ginawa mo pagharap po dito. Walang problema yon. Walang problema. This is not the first time. I don't know if you're reporters already at the time. 2011, I was the lone witness for Chief Justice Corona against the impeachment of Chief Justice Corona. So, wala. Pag tama. Pag mali. Hindi naman tayo pumasok sa Kongreso para makipagbarkadahan, di ba? Pumasok tayo sa Kongreso para gawin kung ano yung tama. So kung sa tingin nila na maling ginagawa ko, they will respeto natin. But the main reason we entered Congress is to do what is right, not makipagbarkadahan. Sir, masasabi natin kung sino unang pumiyok na parang ayaw yung pagharap mo dito, guilty. Hindi, tinitira na nga ako, di ba? Kaya nga, chinek ko agad sa DE, no? O yun, mali. Unang-una, sinabi insertion. Pangalawa, hindi ako pwede mag-insert kasi nga, hindi naman ako member ng BICAM. Number 2, sinabi part nung nadagdag sa BICAM napunta doon sa dalawang contractor. Kasi nungalingan ulit. Nung hinanap ko, wala yung dalawang contractor doon sa part ng napasok sa BICAM. Doon pala sinanalo sa bidding, doon sa NEP pa lang. Okay? Number 3, pinapalabas nila since may problema at may ghost project tila yung isa doon, gusto nila palabasin yung akin meron. Pinakita ko, very transparent, nakita nyo naman yung mga dike namin sa Nabotas, binabangga ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, ilang barko yun. Hindi naman nagigiba. So, maaring may problema sila sa ibang lugar, pero doon sa lugar namin, I was very transparent, pinakita ko po kung ano yung mga trabaho doon. Sir, last po. Oo. With your wisdom po and hindsight po, ano pong i-explain po natin sa mga maralitang Pilipino? Hindi po kasi nila maintindihan yung mga NEC, mga ganyan. Ano po ang talagang naging problema mula sa ating ghost control projects? Saan po? Nagmula? Sa Congress ba? Sa Senate ba? Sa Executive ba? Kasi nagsisisihan na po halos. Okay. Tingnan lang natin yung sinabi ni Mayor Magalong. Doon ba sa presentation niya, sino yung may pinakamalaking porsyento? Di ba? Ang sabi niya noon is Committee on Appropriations, like 20%. Doon naman kay Senator Ping Lacson, doon sa presentation niya, parang funder ang ginamit niyang word, di ba? Funder. Sabi niya 20 or something like that. So, kung tatanungin mo, lahat siguro may problema. Pero nasaan yung pinakamalaking problema na handoon sa dalawang binanggit na yon? Committee on Appropriations, tsaka funder. Yes. Thank you po. Thank you.